Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito kasi ito na yung bagong press release. Ang bagong press release is this. Tungkol pa rin to dun sa Distab. Okay. Ang bagong press release, mga kotsero, is this. Si Digong na raw ang nagkusang lumapit para makipag-ayos kay presidente. Yan yung bagong press release, guys. Yan ang bagong press release. Panoorin ngayon natin yung bagong press release ni Attorney Harry Roque. Okay, panoorin natin to, guys. Wait lang, isip mo na, baka nasa Nauna na po si FPRRD na magpahiwatig na nais niyang makipag-ayos kay PBBM. Ito po ay sinabi niya sa isang press conference na naganap dyan po sa Davao City, no, na dinaluhan ng mga Davao media. Tatlong bagay ang sinabi ni PRRD. No? Una-una, pinasinungalingan niya na siya may kinalaman sa kahit anong Distab. Ang sabi niya, sino namang lukulukong mga militar at pulis ang pupunta sa kanya para sumuporta sa Distab? Siya'y tapos na, wala na sa kapangyarihan, nebasto na. Pangalawa, siyempre nakiusap siya para kay Pastor Quiboloy, yung kanyang programa na pinagbawal, na sinuspend ng MTRCB, sabi niya, wala naman siyang bana talagang ginagawa kay PBBM, no? If at all, mga observation lang on state policies, pero talagang consciously hindi naman niya binabanatan si PBBM. Kaya nais niyang makipag-usap, miski indirectly kay PBBM tungkol dito sa issue ng SMNI kasi malinaw naman, talaga namang ginigipit ang SMNI. At kahit balik-balik na rin natin, ang MTRCB at saka ang NTC, sa ilalim pa rin niya ng ehekutibo, no? So, kikilalanin pa rin nila ang kapangyarihan ng presidente. At pangatlo, siyempre, sabi niya, wala na siyang plano sa politika. Kasi siyempre, yung ilang mga diehard na loyalists, kinukonsidera na banta pa rin si PRRD kasi baka nga pumasok pa sa politika. Hindi, sabi promise, niya, hindi. pagod na siya. So ayaw na niyang bumalik sa politika. So malinaw po ang sinabi ni PRRD, wala siyang kinalaman sa Distab, gusto niya makipag-usap kay PBBM tungkol sa pagigipit sa SMNI at sa kanyang kaibigan na si Quiboloy at wala na siyang planong bumalik sa politika. Okay, wait. Bago natin tuloy. Parang nakakatawa lang yung comment ni Attorney Harry Roque tungkol dun sa Distab. Bakit? Kanya kasi nanggaling yun. So medyo weird lang na sasabihin niya na, nagkomento na si FPRRD tungkol sa Distab. Pinasinungalingan niya yung Distab. Eh di ikaw pala yung pinasinungalingan niya. Kasi sa kanya nanggaling yun eh. My informant revealed that the president was dismayed by the destabilization rumor allegedly involving retired military officers and FPRRD. In reaction, Marcos started having second thoughts about completely disengaging with the ICC. Attorney, it's sa'yo nanggaling kasi yun eh. Sa'yo po nanggaling, attorney, yung chismis nung Distab. Or hindi naman sa kanya nanggaling yung chismis. Sa kanya nanggaling yung expose ng Distab. So it's really quite interesting, mga kotsero, na sinabi po dito ni Attorney Harry Roque na pinasinungalingan daw ni Digong yung rumors tungkol sa Distab. Kasi siya yung nag-expose ng rumors ng Distab. Ay, nako. Sabi ko sa inyo, mga kotsero, yung press conference na yun ni Digong, it really, it's very damaging sa napakaraming propaganda na ikinalat ng mga DDS. Lalo yung mga DBS, yung mga balahurang supporters nila. Ngayon, hirap silang kumambyo. Yung isa, ang sabi, mag-intay pa tayo ng 2 years. Lalabas din daw yung video. Natawa ko doon sa isang explanation ang sabi niya sa explanation, yung isang interpretation niya sa sinabi ni Digong is, Digong is a lawyer, so his language has to be precise. Hindi raw sinabi ni Digong na walang video. Ang sinabi daw niya, hindi pa raw niya nakikita. Yun. Okay, now we're arguing semantics. Kasi naalala ko, nung pinanood yung video, nagtatanong pa lang yung reporter, sumagot agad si Digong, ang sabi niya, wala yan. Doon ang unang-una niya sinagot. Wala yan. Tapos, ano sunod niya sinabi?
Kung cocaine lang, ang daming mayor na nagko-cocaine dito. Ang tama, parang ganun eh. Ang daming mayor na nagko-cocaine. Ganun. He categorically said, wala yan. Wala yan, sabi ni Digong. Kung meron man, matagal nang lumabas yan. It's very categorical eh. It's very categorical. So, I guess, ano na dyan? Spin na yon, paikot na yon para mabawasan yung damage. Tapos, ang gagawin nila ngayon, magpapakita sila ng picture ni Digong na kumakain ng pulburon. Kasi hanggang doon na lang ang pwede nilang gawin eh, pang-asar. Doon na lang gagawin nila, papakita sila ng picture ni Digong na kumakain ng pulburon. Kasi hindi sila makapagpalabas ng video eh. Palabas kayong video, maniniwala kaming lahat. Ako, maniniwala talaga ako. At I'm true to my word kapag nakapagpakita kayo ng authenticated video na si PBBM ay nagko-cocaine. I will say this categorically. I will withdraw my support sa Marcos at Duterte and I will even call for their impeachment. So yun. So ngayon, kambyo-kambyo silang lahat. Same is true. Ang basa ko dito, ganun din kay Attorney Harry Roque. Dumadamage control siya. How? Ang ginagamit niya ngayon pang damage control, etong sinabi ni Digong na makikipag-ayos siya kay PBBM. Tuloy natin. Ang tanong, ano naman kaya ang magiging tugon ni PBBM? No, see? Yun ang spin. Yun ang spin. Ang tanong, ano ngayon ang magiging tugon ni PBBM? Diba? Actually, hindi si PBBM ang nagsalita, kundi si PCOO Secretary Garafil. Alam niyo po, importante na siya ay PCOO Secretary. Ibig sabihin niyan, siya ay head ng departamento na nakipag-ugnayan sa media. Pero hindi po siya spokesperson ha. So napakahirap na tanggapin ang salita ni Garafil bilang salita na rin ng presidente. Kasi ang sabi ng presidente, nung siya kumakandidato pa, hindi na niya kinakailangan ng spokesperson dahil siya mismo magsasalita para sa kanyang sarili. Pero ang sabi nga ni Secretary Garafil, kahit kailan ay makikipag-usap si PBBM kay FPRRD. No? At ang sabi nga, matapos na magsalita ng ganyan si PRRD, ay tatawag si PBBM. Well, ako naman po, no, bilang dating tagapagsalita ni FPRRD, malalaman ko kung tumawag na. Wala pa po akong impormasyon na nakalap na tumawag na talaga si PBBM kay PRRD kung gusto makipag-usap ni PRRD. So, sa Wait, tuloy natin. ngayon po, wala akong impormasyon na naganap na ang pagpupulong. No? So, ang assumption ko, hindi pa nagaganap ang pagpupulong. Okay. So, is it necessary? Masisira po ba babagsak po ba ang ekonomiya pag hindi nakapagpulong si PBBM at si FPRRD? Tataas po ba ang krimen kapag hindi nakapagpulong si PBBM at si FPRRD? Tataas po ba ang on the other hand, tataas po ba ang ating gross national product kapag nakapag-usap si PBBM at si FPRRD? I don't think it's a matter of national importance. So what? Kasi ngayon mga kotsero, ang gusto nilang positioning doon sa message ay ini-snub ni PBBM si FPRRD. Okay, pakinggan nyo pa. Tignan nyo ha. Maririnig nyo yan habang pinapanood nyo to. Sa totoo lang po, bukas meron kami dapat scheduled na pagpupulong ni Presidente dito sa Maynila, pero last minute po na-cancel. No? Pero importante naman po yung nangyari na nauna na si FPRRD na kumbaga gumawa ng hakbang para makipag-ayos or maayos ang gusot sa panig nila ng dalawa ni PBBM. Kahanga-hanga yan. Bakit? Mas matanda si FPRRD. So sa ating kultura, yung bata ang siyang nagpapakumbaba pagdating sa mga matanda. Talaga naman pong nagpakumbaba si FPRRD nung sinabi niya na gusto niya makipag-usap. Pero sa tingin ko, kung talaga matutuloy ang pag-uusap dyan, lilinawin na rin ni FPRRD kung ano talaga ang plano ni PBBM pagdating sa ICC. Dapat, usapang tapat, man to man. Kung nabalitaan nyo na po, no, dahil dito sa mga Houthi, ang mga barko po ngayon na nagdadala kasama ng langis, hindi na dumadaan sa Gulf of Aden. Umiikot na sila sa Africa. So, ibig sabihin niya, natitriple na ang cost of transportation ng mga langis natin. Yan po ay magta-translate sa mas mataas na presyo na naman ng langis. At Okay. pag tumaas ang presyo ng langis, Okay, lahat ng presyo ng bilihin, tataas na naman. Bukod pa dyan, mukhang lumalala po. No? Dahil talagang nagputo ko na pag sa panig po ng Hezbollah dyan sa border ng Lebanon at ng Israel at ng Amerika. Dati, mga pakunti-kunti lamang putukan. Pero ngayon, all-out putukan na po. So bukod sa Gaza, pumutok na po yung labanan sa panig ng Israel at sa parte ng Lebanon. Ang mga lumalaban doon ay suportado ng Iran. Alam naman natin na ang Iran din ay isang major oil exporting country. No? Fasten your seatbelts po dahil matindi po ito kapag kumalat ang gulo sa gitnang silangan at ngayon po, sa ayaw at gusto natin dahil sa ginagawa ng Houthi na hindi na dumadaon ng mga barko ngayon sa Gulf of Aden, talaga pong tataas ang presyo ng langis at petrolyo at ang presyo ng lahat pa ng bilihin. So sa panahon nito, tingin ko,
dapat pagsamantalahan na ni PBBM itong pagkukumbaba ni FPRRD at magsaling puwersa na sila uli, magkaisa na sila uli, nang sa ganon, Oh pag my nagkakaisa God! sa bayan ng Pilipino, mas mahaharap natin ang pagsubok, lalong-lalo na sa pagtaas na naman ng presyo dahil dito sa lumalala at lumalawak ng gulo sa gitnang silangan. Congratulations po kay VP Sara, pinaka-trusted Siyempre. Papalakpak yung ano. Patapusin na natin. pa rin po at pinakamataas pa rin ang approval rating ni VP Sara. At hindi po nagpatuloy yung pagbaba sa kanyang trust at approval rating. Tumaas po siya ng 3%. Ibig sabihin, bagamat merong margin of error na 3%, tumaas na po. Dati bumaba siya ng 2 nung third quarter. Sa fourth quarter, nabawi na niya. Ay, nako. At sa ngayon po ay tumataginting na 74% ang approval rating. Pinakamataas pa rin sa lahat ng mga nanunungkulan. Ibig sabihin, bebuti nga, kahit anong ipukol nyo kay VP Sara, siya ay patuloy lang nanindihan at patuloy na pinagkakatiwalaan at patuloy na happy ang mamamayan kay VP Sara. Incidentally, ang pinakamababa po sa survey, si House Speaker Martin Romualdez. Sana naman matanggap niya ang mensahe na ayaw ng taong bayan ang ginagawa niya na sobrang pamumulitika. Abay, hindi pa nga tapos ang galit ng taong bayan sa sobrang pamumulitika. Ayan na naman, People's Initiative for a Fee. Mantakin nyo, signatures for sale. Pati ba naman ang pagbabago Grabe si talibang ano, no? batas, Si Harry ibibigay Roque. nila? Baboy na po ang ginagawa nila. Binababoy nila yung konsepto ng people power sa pamamagitan ng people's. Ito kasi At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.